Ano ang marka ng halimaw o 666? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ang mga pangunahing talata kung saan binabanggit ang marka ng halimaw ay ang pahayag 13:15 hanggang 18. Ang ibang mga talata ay matatagpuan din sa pahayag 14:9, 11, 15:2, 19:20 at 20:4. Ang marka ay magsisilbing tatak para sa mga tagasunod ng Antikristo at ng bulaang propeta, ang tagapagsalita ng Antikristo. Ang bulaang propeta, ang pangalawang halimaw, ang siyang magtutulak sa mga tao upang magpatatak. Ang tatak ay literal na ilalagay sa kamay o sa noo at hindi lamang isang simpleng card na dinadala ng isang tao. Ang mga makabagong imbensyon ngayon, katulad ng mga microchip o maliliit na gadget na ipinapasok sa katawan ng tao upang kumuha ng mga impormasyon na maaaring gamitin sa medisina, ang lumikha ng mas masidhing interes sa marka ng halimaw na tinutukoy sa pahayag Kabanata 13. Maaaring ang mga chips na ito na ating nakikita sa teknolohiya sa panahon ngayon ay kumakatawan sa mga pasimulang estado ng mga bagay na maaaring gamitin bilang pantatak ng halimaw. Mahalagang maunawaan na ang mga chips na itinatanim sa tao sa larangan ng medisina ay hindi ang marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw ay isang bagay na ibinibigay lamang sa mga sasamba sa Antikristo. Ang pagkakaroon ng medikal na microchip o chips para sa mga pinansyal na transaksyon sa kanang kamay o sa noo ay hindi rin marka ng halimaw. Ang marka ng halimaw ay ang pagkakakilanlan sa huling panahon ng Antikristo upang makabili o makapagbenta, at ito'y ibibigay lamang sa mga taong sasamba sa Antikristo. Maraming mga tagapagpaliwanag ng aklat ng pahayag ang nagkakaiba-iba sa eksaktong kalikasan ng marka ng halimaw. Maliban sa microchips na itinatanim, kabilang sa iba pang espekulasyon ay ang ID card, microchips at barcode na itinatato sa balat o isang simpleng marka upang makilala bilang tapat na tagasunod ng Antikristo. Ang huling pananaw ang pinakahuli sa mga espekulasyon dahil hindi ito nagdagdag ng anumang impormasyon sa kung ano ang ibinigay sa atin ng Biblia. Sa ibang salita, ang alinman sa mga pananaw na ito ay posible. Gayunman, ang lahat ng mga ito ay pawang haka-haka lamang. Hindi tayo dapat mag-aksaya ng maraming oras sa pagpapalagay sa mga eksaktong detalye. Ang kahulugan ng 666 o marka ng halimaw ay isa ding misteryo. May mga nagpapanukala na may koneksyon ito sa June 6, 2006 o 060606. Gayunman, sa pahayag Kabanata 13, ang bilang na 666 ay nagpapakilala sa isang tao, hindi sa isang petsa sa kalendaryo. Sinasabi sa atin ng pahayag 13:18. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Gayunpaman, ang numerong 666 ay magpapakilala kung sino ang Antikristo. Sa loob ng maraming siglo, maraming tagapagpaliwanag ng Biblia ang nagtangka na kilalanin ang mga individual na maaaring siyang 666. Ngunit wala isa man sa kanila ang tumama. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa pahayag 13:18, kailangan ng talino upang makilala ang taong ito. Sa oras na mahayag ang Antikristo, sa 2 Tesalonica 2:3 hanggang 4, magiging maliwanag kung sino siya at kung paanong ipinakikilala siya ng numerong 666. Yan ang aming sagot sa tanong na ano ang marka ng halimaw o 666? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.